9 minutes, 10 minutes, 9.5. Task Force Kasanag gustong kasuhan si dating Ombudsman Martires. Ang laki pala ng pananagutan sa pagtindi ng korupsyon. Nako po. Utay, makakasuhan si Martires, makakasuhan nila ko po. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Benji, uy, shout out. At sa lahat ng mga silent viewers natin, shout out sa inyo. Bakit sinayaan nila na ngayon lang lumabas itong bilyon o bilyon na corruption? Ano bang ginagawa ng ombudsman before? Umupo lang sa lamisa nila dyan, maghintay lang ng compliance. Pag DPWs, okay lang. Isa si former Ombudsman Samuel Martires sa mga umano'y dahilan kung bakit tila sumabog ang korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Yan ang paninindigan ni Dr. John Chong, ang presidente ng anti-corruption NGO na Task Force Kasanag. Bago pa man daw kasi pumutok ang flood control scandal, laganap na umano ang korupsyon sa DPWH. Ayon kay Chong, 2022 pa lang, lumapit na sila sa Office of the Ombudsman para ihabla sina Benguet Representative at Noy House Committee on Appropriations Chairperson Eric Yap, Ako Bicol Party List Representative Zaldico at CWS Representative Edwin Guardiola. Dahil umano yan sa mahigit 50 billion pesos worth of DPWH projects na nakubra lamang daw ng 3 kongresista noong 2021. Pero Adi Chong, tila isinantabi lang daw ni former Ombudsman Samuel Martires ang kanilang reklamo. Ano ba klaseng ombudsman sila ni Martires that time? Ba't hinayaan nilang lumaki ang baha? Ba't hinayaan nilang 100 billion o pilang bilyon ang nalustay? Hindi ba mananagot ang ombudsman dyan? Hindi ba mananagot ang kuha dyan? Just my question. Kailangan pasagutin ng ombudsman before kasi nag-file na kami. Ang request namin, Sir Ombudsman, the task force Kasanag kailangan ng tulong nyo for fact-finding, motu proprio. Hindi naman kami investigador. Kung kami pupunta doon, baka nabaril pa kami ng mga kontraktor at congressman dyan eh. Sa totoo lang mga kabunyog, mayroong grupo ng mga itong anti-corruption crusaders, itong grupo ng Task Force Kasanag. Sabi ng Task Force Kasanag, ang presidente nito ay si Dr. John Chiyong. Tama naman yung punto nito eh. Sabi ni Dr. John Chiyong, alam nyo, itong problema kasi ngayon, itong kay Boying Rimulya na nahihirapan si Boying na makuha yung mga salens ng mga kongresista, na medyo na nga napipiko na si Ombudsman Boying. Winawarningan niya na si Secretary General Cheloy Garafil. Pag hindi pa rin nag-cooperate sa pagbigay sa kanya ng salen, iko-contempt niya at posible isuspindi niya, sabi niya. Ngayon, bakit nangyayari ito na nahihirapan ang ombudsman? Sa totoo lang, tama yung sinasabi nito ni Dr. John Chiyong ng Task Force Kasanag. May kasalanan dyan si Martires. Kasi itong si Martires, tao ito ni Duterte, nang ginawa itong ombudsman, syempre 7 years yan, 2018 to 2025. 7 years. Ngayon, ang ginawa nito ni Martires, hindi niya na pinayagan na yung mga salin ay binibigay. Kinontrol ni Martires yung salin, hindi pwedeng kunin miskinino. Kasi sabi ni Martires, dapat ang salin, pinoprotektahan yan. Hindi yan pwedeng kunin na lang nung kahit sino. Pwede lang yan i-release kapag mayroong pahintulot yung tao na concerned. So, panahon yan ni Martires. Kaya sabi nga nito ni Dr. John Chiyong ng Task Force Kasanag, sa totoo lang, si Martires, malaki ang pananagutan bakit grabe ang korupsyon noong panahon ni Duterte. Nagpatuloy yan hanggang sa panahon ni Marcos. Bakit nagpatuloy hanggang sa panahon ni Marcos? Ay kasi si Martires naupo pa rin Ombudsman 2022, 23, 24, 25. So ibig sabihin, si Pangulong Marcos naupo 22, kung inabutan niya pa rin na Ombudsman, si Martires 22, 23, 24, 25. Kailan lang ba nagretiro si Martires? July 2025. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, malaki talaga rin ang pananagutan ni Martires sa tindi ng korupsyon. Bakit? Imaginein mo ang mga naging patakaran ni Martires bilang ombudsman. Una,
hindi na pwedeng i-release ang mga salin na yan. Pangalawa, yung lifestyle check, hindi na rin. Hindi na rin yung mga lifestyle check na yan. Filmora gives you the freedom to immerse fully in your craft. Sub-projects. Dual timeline editing. Source and timeline preview editing. This is Wondershare Filmora. Powered by AI. Edit as an expert. Sino ang natuwa sa ganyang mga policies ni Martires bilang ombudsman? Hindi lang sila Duterte, lahat ng mga kurap. Lahat ng mga kurap, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, itong si Dr. Jan Chiyong, napanood ko yung interview sa kanya, ang galing ng paliwanag niya. Sabi niya, yung kanilang grupo, ang tawag ay Task Force Kasanag, nag-iisip silang kasuhan si Martires kung anong pwedeng ikaso dito. Kasi malaki talaga ang pananagutan ni Martires, bakit lumaganap ang korupsyon. Siyempre, hindi lang naman si Martires ang dahilan yan. Kaya lang imaginein mo, ombudsman ka, ikaw pa ang naging protector ng mga korap. Diba? Yung mga policies na yun ni Martires, unang-una, hindi pwedeng ilabas ang salin. Pangalawa, yung lifestyle check, hindi na yan. So anong nangyari sa mga korap? Natuwa sila. Protektado na sila ng ombudsman eh. Ano pa ang ginawa ni Martires? Ay di ba yung mga controversial na kaso, katulad nung kay Villanueva. Yung kay Villanueva, ang desisyon ng dating ombudsman na pinalitan ni Martires, si Conchita Carpio Morales, pinapatanggal sa pwesto ni Conchita Carpio Morales. Ang ginawa ni Martires, ni-reverse yung desisyon ni Conchita Carpio Morales, hindi niya nga pinaalam. Sikreto lang yung naging desisyon niya. Ganyan katindi itong si Martires. Ganyan katindi yan. Kaya talaga tama yung sinasabi ni Dr. Jan Chiyong ng Task Force Kasanag. Malaki ang pananagutan ni Martires sa paglaganap ng korupsyon. Kasi kung ang ombudsman na siyang inaasahang mangangalaga sa kaman ng bayan, kung ang ombudsman na inaasahang susugpo sa katiwalian ay siya pa mismong nagpoprotekta sa mga tiwali, wala na. Kaya nang umalis si Martires, malaking relief. Mga kabunyog, mga kababayan. Pero tama si Dr. Jan Chiyong ng grupong Task Force Kasanag, hindi pwedeng palampasin na lang ng ganyan si Martires. Dapat kasuhan yan. Sana sila Dr. Jan Chiyong, kasi napanood ko yung interview sa kanya, Task Force Kasanag, ipurso nila yan. Suportado sila ng mamamayang Pilipino. Kaya ito mga kabunyog, tama yung balikan yung mga ginawa ni Martires. Ito isa pa, maraming mga gastos si Martires noon ng ombudsman siya na questionable. Yung mga biyahe, ang dami. Maraming mga hinire na mga staff na questionable. Questionable. Mabuti na lang, pag upo ni Boying Rimulya, ni-reverse yung mga patakaran na yan ni Martires. Mabuti na lang. Kaya nung maupo si Boying Rimulya, naiba na ang takbo ng ombudsman. Sa ngayon, kinakatakutan na ang ombudsman kasi seryoso si Boying. Pero nung panahon ni Martires, wala. Tahimik ang ombudsman. Saan ka nakakita ng ombudsman na hindi kinakatakutan ng mga kurap? Kasi mas naisip pa nga ng mga kurap, wala namang problema. Mabait naman si ombudsman. Di ba? Ang prinotektahan ni Martires, hindi lang ang mga Duterte. Lahat ng mga kurap natuwa sa kanya. Kaya sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, talaga yon? Tama na hanapan ng pwedeng ikaso kay Martires. Kasi hindi simple yung ginawa niya. Bunyog, halikan na kasama ka.
Bunyo.